Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo nagnanais ng kasiyahan. Lahat tayo naghahanap ng kagalakan, ng kaligayahan. Sino bang gustong iiyak? Sino bang gustong luluwa? Sino ang gustong managhoy? Sa palagay ko, wala. Ngunit, ganun pa man, mahirap matagpuan ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan. Hihingi tayo ng ganito sa Diyos. Pag matanggap natin ang ating kahilingan, hindi tayo masaya. Kulang. Naalaala ko ang kwento ng isang kaibigang pare. Kakatapos lamang daw na nagmisa at siya ay nagbibihis na doon sa yung tinatawag nating sakristiya sa likod ng altar ng isang simbahan. Nagbibihis ng pare kakatapos ng misa. Ngayon, alam naman natin yung mga altar, karamihan, para may mga butas-butas sa dingding. Nakikita yung dito sa kabila. Siguro para magkaroon ng hangin o something. Ngayon, habang nagbibihis umano ang pare, nakarinig siya ng isang panalangin. Panginoon, nawalan ako ng trabaho. Nasintati ako kahapon. Walang-wala akong may pagkain ngayon sa aking mga anak. Papasok sa school ang mga anak ko. Kailangan nila kahit kanin man lamang, Panginoon. Wala kaming bigas. Umiiyak talaga. Talagang mula sa puso ang panalangin ng naturang lalaki. So naawa si Father na touch daw siya doon sa panalangin na talagang may kahalong mag-iyak, umihi kahit pambili ng bigas. So si Father, dumukot siya ng sa kanyang bulsa, hindi na sinabi kung magkano nadukot niya, at hinihulog niya doon sa isa sa mga butas. Tamang-tamang nahulog sa harapan ng nananalangin. At nang nakita ng nananalangin na nandun yung pera, dinampot. Ang akala ng Father, talagang magpasalamat. Ang sinabi daw nung lalaki, Panginoon naman, paano naman ang ulam namin ngayon? Pabigas lang ito. Hinihingi ko, pabigas pero wala pala kaming ulam. Sabi ni Father, talaga ang tao, hindi masisahan. Kahit na pagbigyan, kahit saan sa obserbahan natin. Magbigay ka sa iyong kaibigan, sasasabihin pa, ano ba may bili sa pera nito? Ang mahal ng mga bibilin ngayon. Ano ba naman ito binigay mo sa aking t-shirt? Mayroong nakalawit na sinulid. Para nagrereklamo. Sa madaling salita, hindi tayo nasasahan sa mga bagay-bagay na gusto natin. Ang gusto natin, higit ang ating kasiyahan, higit ang ating kaligayahan. Mga kagabay, ito, isang karanasan ito. Naranasan na natin ang mga bagay na ito.
matatagpuan natin ang kaligayahan kung makakagawa tayo ng kabutihan. Nagagawa natin ang kabutihan sa isang na nagmula sa ating puso, na walang nag-utos sa atin, wala tayong inaasahang kabayaran. Gumawa tayo ng isang kabutihan sapagkat likas sa atin ang gagawa ng kabutihan. Halimbawa, nagmamadali kasi yung paglakad, natisod ka o nabangga ka. Marami sa atin ang magagalit pa, parang-harang pa kasi ito. O kaya, subukan mo na sa loob ng isang araw, makatulong ka sa kapwa. Halimbawa, may isang lumapit sa iyo, humingi ng tulong, mapagbigyan mo siya. Tumulong ka sa kanya. At hindi pa natapos ang araw na yan, lumapit na sa iyo at sabihin, Brad, o kaya sister, maraming salamat daw sa tulong mo kanina sapagkat nadama ko ang tunay na kasiyahan. Damang-dama ko ang kaligayahan sa aking puso sapagkat ang maliit na tulong mo nagiging malaki. Nagpapasalamat. Ikaw din, mahahawa ka, nakagawa ka ng kabutihan, magiging masaya ka, matuwa ka, magalak ka, pag may nagpapasalamat sa iyo na nakatulong ka. Ito hindi sa pagmamayabang. Naranasan na natin ang tumulong sa may kaya. Naranasan na rin natin ang tumulong sa mga maliliit, tulad halimbawa ng mga tricycle driver, mga konduktor ng sasakyan, o mga driver ng sasakyan. Tumulong ka na malaking halaga sa isang kaibigan, minsan hindi magpapasalamat. So ikaw, disgusted ka. Ano ba naman ito? Tinutulungan ko, napakawalang utang loob naman. Pero isang driver, isang tricycle driver, ang isang nasa laylayan, matulungan mo yan, kahit ganoong kaliit na halaga. Magpapasalamat yun habang buhay. Tuwing makita ka, papasalamatan. Minsan nga, nagbibigay tayo ng maliit na halaga sa Christmas. Aba, kung ilang Christmas yan, ikwento ng ating nabigyan. Minsan nga sinasabi natin sa ating mga tinutulungan, huwag mo namang ipagsasabi na nabigyan kita ng Christmas, nabigyan kita ng kung ano-ano, na hindi ka nangihingi. Gusto ko lang makatulong. Marami na tayong nagiging karanasan ganyan. Sa madaling salita, ang tunay na kaligayahan ay nasa paggawa ng kabutihan. Sapagkat sa bawat kabutihan iyong nagagawa at ang mula sa iyong puso ang iyong pagtulong, bukal sa iyong loob ang iyong pagtulong, maramdaman mo ang kasiyahan, ang kagalakan. Kung sa isang araw, makagawa ka ng ganyang kabutihan, araw-arawin mo yan, pag malaking kasiyahan na yan, malaking kaligayahan na yan. Sa isang munting kabutihan, mga kagabay, hindi ka makakalimutan ng nagawan mo ng kabutihan. Kaya maramdaman mo ang tunay na kaligayahan. Naisip natin ito sapagkat minsan hinahanap natin saan tayo magiging masaya, saan tayo magiging maligaya. Nakahiga ka man sa kutsyon ng pera, nakakumot ka man ng kapangyarihan, kapag ikaw ay sakim, kapag ikaw ay di gumagawa ng kabutihan, sayang ang lahat.